Taong bayan ang kalaban mo. Ha? Ang kapal mo. Humarap ka. Sagutin mo ang lahat na mga akusasyon sa'yo. Ang makatanong sa'yo, sagutin mo. Napakawalang iya mo. Hindi mo kami pinapansin. Taong bayan kami, nakikiusap. George Garcia, kami pong mga Pilipino na humihiling ng katahimikan. Ayaw namin ng gulo. Kami ni Sir General Simoy, tapos na kami sa gulo. Baka itong aming huling hininga namin ay mapupunta pa kami doon. At kasama si Attorney General Garcia, yung nasa kanan po, bago dating, siya po ay isa po siyang general na abogado rin. Isa rin siyang biktima. Siya rin sa biktima ni George Garcia. Ay, pares pa na kayo, no? Magkamag-anak pala, boss. Magkamag-anak sila ni George Garcia. Pero si Sir na lang mamaya magpapaliwanag yan, ano? Si Sir na lang magpapaliwanag. Ako, ang ini-discuss ko na lang, yung kapal ng mukha ni George Garcia. Kasi pag nagpaliwanag pa ako, baka bukod sa iba't matatapos kasi lahat, magpapaliwanag sila, di ba? So ang akin na lang sasabihin dito, Attorney George Garcia, ang kapal ng mukha mo talaga. Ayaw mo kaming harapin. Harapin mo kami. Kung tunay kang Pilipino, harapin mo kami. Kami ay humihiling ng tamang kasagutan. Ang problema sa iyo, may nakatutok na kutsilyo sa likod mo eh. Kaya hindi kaya ito makapagsalita. Eh yun ang aking akala. Pero nakikiusap ako, Attorney Garcia. Sana lahat ng mga kahilingan ng taong bayan, ng Pilipino, sagutin mo, harapin mo. Huwag kang matakot. Kasi kung hindi mo harapin yan, pag ang Pilipino nagalit, sinisigurado ko, may kalalakyan ka. Pero kinurik ninyo sa inyong revolusyon na. Revolusyon tayo! Di ba? Revolusyon para sa community, para magising. Hindi ka naman sa iyo, natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin, makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin doon? Hindi. Revolusyon sa community na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun ang point namin. Kasi, hirap. Lagi na lang patakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado ang batas. Pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas. Pero kayo ay hindi sumusunod sa batas ng batas ng Pilipinas. Walang iya kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat magising. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Pilipino Kilal Forces para magkaisa tayo. Labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng software o media. May gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganun ang Marcos administration. Napakawalang iya. Ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ng walang hiya. Bakit ko nasabi yun? Tagal ko na subaybay eh. Yung ama niya, sinuportahan ko yan. Noong election, 2022, 6 million more or less ang naitulong mong boto sa kanila. According to my ground commanders, sir, more or less 6 million kami na tumulong at kami ay nangangapay na magkasama kami ni General Simoy. Pero wala
binalangiya kami. Kaya ako, nung pumasok ng 2024, dahan-dahan na ako nagsalita laban sa Marcos administration. Laban sa Marcos administration. Kaya, mga kababayan ko, in regards to yung napipitong giyera, para makasubaybay na kayo sa mangyaring gagawin ninyo kung sakaling mapalaban tayo ng giyera, may lecture po ako, training, online. Panoorin nyo na po sa YouTube ko, no? Makabayan Informative Channel. Nandoon yung lecture ko kung anong gagawin natin in case of war. Mayroon akong 3 kuweba diyan sa parte ng Rizal. They can accommodate more or less 3 million Pilipino. Kaya pag sakaling nagsunod-sunod na napatakan dito, pumunta na kayo, hanapin nyo ako. Pero panoorin nyo lang sa Makabayan Informative Channel. And may channel sa Northern Luzon Command ko, yung commander ko sa Northern Luzon, ay meron rin silang YouTube, Pinoy Insight. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino ng mamahal. Thank you very much. Thank you very much. Salamat, Panginoon. We have freedom of speech. You can call any man in SOB as long as you can prove it. Okay? Anyway, before that, may I ask our latecomer to say his piece. Introduce yourself, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Virgil Garcia. Ako po yung isa sa complainant against Speaker Romualdez for yung complaint namin na falsification of public of legislative documents. Ako din po yung nag-file ng petition for disqualification sa mga tulfo. On 3 grounds. Hindi naman po siguro sa judice na sabihin ko lang yung grounds ang ano yung aking bakit ko sila pinaka-disqualify. Sabi ko, under the Constitution, bawal political dynasty. Of course, kailangan ng definition. Pero sabi ko, pagkarapagan na, baka naman pwedeng hindi na natin antayin ng definition. Kasi halimbawa na lang, sabi ko, merong ginagawa sa harap mo, hindi defined as a crime, hindi mo ba pwedeng awatin? So, parang gano'n. I stated na vulgar, blatant violation of the Constitution, which was ratified by the people. It's a test case, so we will find out whether the Supreme Court will agree with me or not. The other 2 issues I raised is yung natural born status ng mga tulfo. I am saying that they are no longer natural born Filipinos, which is a requirement